Amen. Great morning po sa bawat isa. At pina-pressure po ako dun sa introduction po ng ating mahal na Pastor Neil. Tingin ko po hindi na po ako makakabalik dito pagkatapos po. Joke lang po, no? At yun nga po sa mga di po nakakaalam at nakakakilala po sa akin, ay nakaka-attend po ako kapag anniversary nyo po. Sapagkat ang fiancé ko po na Sister Eileen po ay lokal po dito, no? Kaya parang feeling ko, ako lang po yung bago, ako lang po talaga yung pinaka-invited. And this is a great privilege and also this is a wonderful opportunity na makilala at makasama ko po kayo. So sa umagang ito, nawa po, meron po tayong mga matutunan and hopefully and I pray na nawa ang Santong Espiritu po ang mag-convict po sa atin sa mensahe ng ating Panginoon na mapapakinggan po natin ngayon. Amen po ba? Ready na po ba tayo? Amen. Sige po. Aking nga pong inaanyayahan ng bawat isa na tayo po tumindig bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Lahat po ng may Bible magsabi ng Amen. Ayan, konti lang po, no? So, buksan po natin yung ating mga Bibles in Nehemiah 2:17 to 18. Ayan, pagpasensyahan nyo na po sapagkat in our tradition po sa aming church, we need to stand up kapag po nagbabasa ng Bible. So, we are respecting the Word of God. In Nehemiah 2:17 to 18, sa mga wala pong Bible, tingin po tayo sa ating monitored screen. Sabi po dito, "Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace." Verse 18, "I also told them about the gracious hand of my God on me, and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work." Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon sa umagang ito. At tayong lahat nga po ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, we are inviting you here sa aming kalagitnaan, Panginoon, sapagkat ikay aming pinapasalamatan, ikay aming sinasamba, ikaw ay aming pinapapurihan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, aming panalangin na samahan kami ng Santong Espiritu for us to know and to absorb, magrema lahat ng mga salitang matututunan namin sa umagang ito. At may this word ay maging preparation sa bawat isa sa amin, masugatan ng mga puso na kinakailangan masugatan at heal yung mga puso na kinakailangan ng kagalingan. Kayo po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng espiritu ng kaunawaan, Panginoon, na maunawaan ang mga salita mo sa umagang ito. At maingat po naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat pagsama sa pangalan ng ating Diyos na tagapagligtas sa si Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na po. Hallelujah. Praise God. Now, our title for today's topic or sa ating pag-uusapan po sa umagang ito is Faith that Rebuilds Everything. Pwede po ba natin sabihin ng sabay-sabay? Faith that everything. Now, for our central thought, mga kapatid, sabi po dito, believing in God is the only start. Real faith is lived out in worship, stewardship, and service. Ulitin ko po ulit. Ang sabi po sa ating central thought, o yung pinakapag-iikutan po ng ating pag-uusapan sa umagang ito, believing in God is only the start. So kapag ka naniwala ka sa Diyos, that's the beginning of your faith, no? But yung tunay na pananampalataya, dapat daw po ay ipinamumuhay. Ang pananampalataya, hindi lang po siya nagtatapos at nagsisimula na naniniwala ka sa Diyos. Dapat po ipinapamuhay. So, saan po dapat? Sa worship, stewardship, and service. Now, ready na po ba tayo? Ayan, ako hindi pa po eh. Kinakabahan pa rin po. Now, alam niyo po mga kapatid, ito pong pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa mga post-exilic books, no? If we're not familiar with these books, ito pong mga books na ito ay naitala after po that the Israelites returned from exile to Babylon. Now, para mas maunawaan po natin, hayaan nyo pong ikwento ko po muna bago po tayo pumasok dun sa pinaka-topic po natin. Now, as we can see, no, mga kapatid, ang bayan po ng Israel, they've been defeated by Babylons. Nagigets nyo po ba? Tinalo po sila ng Babylonia. So, meaning to say, yung Jerusalem po, sinira.
yung pinaka-hometown po nila, yung pinaka-nation po nila. Sira ang Jerusalem, ang mga Israelita, they've been captured. So they are being held exiled sa bayan po ng Babylonia. Nagigets po ba natin? Kaya po, naaalala nyo, when Prophet Jeremiah foresaw this coming, iyak po siya ng iyak. Kaya tawag kay Prophet Jeremiah is the weeping prophet. Sapagkat ikaw ba naman, makita mo yung sarili mong nation, kung paano nasira, kung paano, ano yung nangyari in the future, sino ba namang hindi manlulumo? Amen po ba? Now, kaya po, kung mapapansin nyo po, if you know the verse, Jeremiah 29 verse 11, this is the declaration of the Lord. Sabi ng Panginoon, for I know the plans for you, declares may pangako ang Lord, meron siyang plano. Yun yung sinasabi niya kay Jeremiah. Nagigets po ba natin? Nasusundan na po natin yung kwento. Amen? Now, when Israelites are taken into the exile, as you can see here, makikita po natin na si Lord inallow niya po na mahuli po or makaptured yung kanyang bayan, the Israelites. Now, the question is, Pastor, bakit? Bakit tinayaan ng Lord na mangyari yun, na makapture yung Israelites? Isa lang po ang pinakasagot. Alam niyo po kung ano po ang kasagutan? Pagpapalo. Sabihin po natin pagpapalo. Sino po gusto mapalo? Pagpapala, gusto? Pagpapalo, ayaw? Now, ang mga Israelites that particularly that specific time, they needed that pagpapalo. Kinakailangan po nila kasi masyado na po silang mga reklamador. Masyado na pong mga arogante. Ang mga Israelita, unti-unti na po nilang nakakalimutan ng Lord na nagligtas at gumawa sa kanila. So, that time, God allowed the Babylonian Empire to overtake Jerusalem or to overtake Israelites. Now, in 539 BC, before Christ, Persians conquered Babylonians by King Cyrus the Great. Sino po nakakaalam ng world history? Malalaman niyo po yan. Alam niyo po kung ano nakaka-excite? Kasi yung world history, nagtutugma-tugma po siya sa pangyayari in the Bible. Tingnan niyo po, after Babylonian Empire, ano pong sumunod? Persian. Sila yung tumalo sa Babylonian Empire. And sino po yung nagli-lead po sa Persian army? Walang iba po kundi si King Cyrus the Great. Alam niyo po, si King Cyrus, hindi po siya Christian. And yet, he is the one na ginamit ng Lord para po ang mga Israelita or mga Hudyo makabalik po sa sarili nilang bayan. Nagigets po ba natin? Alam niyo po kung bakit? Meron po kasing something na inilagay si Lord sa puso ni King Cyrus through the prophet Jeremiah nung nagkausap sila. Kaya si King Cyrus, alam niya na yung kanyang pinakinakailangan gawin. Nauunawaan po ba natin? Ayan. So, nagbigay po siya ng decree. So, we can see here that God is orchestrating everything from the very beginning. Ginagawa ni Lord yung pinaka-kwento. No? So, ang lupit po ang galing po talaga ng Lord. Now, by God's intervention, katulad nga po ng sabi ko po sa inyo, si King Cyrus, nag-issue po siya ng decree and he allowed every exiled Jews to return to Judah and rebuild their temple. Nagbigay po siya ng decree na lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga na-exile, pwede na kayong bumalik dun sa bayan nyo. You can rebuild your temple and I will give you anything, everything na kailangan nyo. Yung mga golds, yung mga gagastusin nyo, I will give it to you. Nagigets po ba natin? So, dito po tayo magsisimula. If we are familiar in our Bibles, in Ezra 1, yan po yung simula. Okay? Now, wag nyo po akong tutulugan. Uso po ba dito Eutychus syndrome? Sino po nakakilala kay Eutychus? Sa mga hindi po nakakakilala, si Eutychus po ay isang batang nakatulog kasi ang sobrang haba ng preaching. Ano pong nangyari? Nahulog sa third floor, patay. So, bantayan nyo po yung mga katabi nyo. Amen po ba? Ayan. So, kayo po ang accountable po sa mga katabi nyo. Baka mamaya gumaganon-ganon na po yan. Malaglag po yan. Patay po tayo dyan. Now, pasok po tayo dun sa ating pag-uusapan. Meron po tayong 3 point sa umagang ito. Number 1 po is surrendered worship. Sabihin po natin, surrendered worship. Number 2 po, stewardship activated. Number 3 po, service purified. Yan. So sa mga di po nakakaalam, 3 book po ng Bible ang pag-uusapan po natin ngayon.
So my challenge is that we compress it to 45 minutes. So ready na po ba tayo? Amen. Now, pasok po tayo dun sa number 1, the surrendered worship. Now, matatagpuan po natin yan in Ezra 3, verse 3, sabi po dito, despite their fear of the peoples around them, they built the altar on its foundation and sacrificed burnt offerings on it to the Lord, both the morning and evening sacrifices. Not to give you a super shortcut sa mga pangyayari, si Prophet Ezra po ang ginamit ng Lord para po itayo po ulit ang kanilang altar sa Jerusalem. Now, I want you to envision a nation na sira po yung mga gates. Walang walls. Wala pong kahit anong shield sa enemy defenses. Ganun po yung estado ng Jerusalem right now. And Ezra, ang priority niya po, hindi yung walls. Ang priority niya yung temple. Sabi ni Ezra, dapat ang una nating i-rebuild yung temple, the house of God. Now, naiisip niyo po ba kung kunyari, ito pong worship service natin, meron pong mga taong pumapasok sa loob ng church, tapos may mga hawak na armas, may mga baril. Di ba? Tapos hindi tayo safe and secure. Sa tingin niyo makakapag-worship tayo na maayos? Amen po ba? Ang hirap, di ba ma'am? Alam niyo po, ganyan po yung nangyayari in other churches. And we're so privileged. Ang mga kapatiran po, sa churches dito sa Pilipinas, sobrang swerte po natin sapagkat walang ganong mga pangyayari. And if you are updated sa mga balita, sa ibang bansa, ang mga pastor, hino-hold up, kinikidnap, pinapatay. Ang mga kapatiran, pinagpapatay. Kapag Kristiyano ka, kay Jesus Christ ka, patay ka. Ang hirap manampalataya, ang hirap mag-worship, ang hirap na panindigan na Kristiyano ka. And right now, we're so privileged na malaya tayong makinig sa salita ng Diyos, wala tayong ibang iniintinding distraction. Sarili lang natin. Di ba? Now, isipin nyo pa po, that time, dahil ang tagal na po nilang nawala dun sa kanilang lugar, meron na pong mga illegal resettlers, meron na pong mga pumwesto dun. Dahil ang tagal na po nilang nakaptive ng Babylonians, may mga tumira na pong ibang tao dun. So nakikita niyo po yung pressure. They are building the temple with lots of opposition. Ang daming mga taong against at ayaw na gawin, ipagpatuloy yung kanilang ginagawa. But they continue to build the altar kahit natakot sila. They did everything to complete the reconstruction of the altar even though marami ang against sa kanila. They pursue to rebuild the altar kahit they are against the world. They surrendered everything sa Diyos na nagpapagawa sa kanila ng assignment na yun. Alam niyo po kung bakit? That's their worship. Amen po ba? Yun po yung kanilang way of worshiping God. Now, may I ask, sino po dito yung nakarealize na the moment you want to give everything para sa Panginoon, mas lalong bumigat yung mga pangyayari sa buhay niyo? Amen? Di ba kung kailan sabi mo, Lord, there's time, ito na. Ibibigay ko na talaga lahat sa'yo. Bigla namang naubusan kayo financially, biglang naubusan kayo ng tangke ng gas. Tangke ng gas talaga, hindi yung gas. Naubusan kayo ng gas, wala kayong enough budget. Tapos bigla kayong may kapamilyang na ospital. Di ba? It's like that we are racing against time and also we are fighting a current na pagtaliwa sa atin. Ang hirap manampalataya at ang hirap sumamba kapag we are experiencing this kind of thing. Mas lalong bumibigat. The moment that you want to know God personally, saka naman mas pinag-iigpitan ka ng parents mo na huwag kang umattend sa church na yan. When I was young pa rin naman ako ngayon. When I was young, there are times na hindi niya ako pinapattend sa church. Kasi ang sabi ng tatay ko, mababaliw ka dyan. Kakabasa mo ng Bible, mababaliw ka dyan. Mukha po ba akong baliw? Yung tawa niyo po, di ko po gusto. Now, alam niyo po mga kapatid, isa lang po ang hindi ko kahit kailan gagawing regret sa buhay ko is yung sumampalataya kay Jesus Christ at ipinaglaban ko siya. And right now, even though isa pa lang po yung nawiwin ko sa family ko, I'm still doing everything para madala ko silang lahat. Amen? And lahat po tayo naka-experience ng ganyan. The moment that you want to do special para sa Panginoon, saka ka naman makakaranas ng persecutions. Di ba?
Sabi mo, Lord, kahit anong mangyari, dati akong nananabong. Yung manok ko'y pamimigay ko yan pang adobo ng mga mga kapatiran. Tapos bigla ka namang lalapitan ng mga kaibigan mo. Pare, asan na yung manok? Panlaban na natin yan. Di ba? We are facing persecutions. Kung kailang gustong-gusto na nating tunay na sumambat manampalataya sa Kanya. Now, alam nyo po, simple lang po ang sagot dyan mga kapatid. It is because your faith is subjected to be tested. Ang ating mga pananampalataya ay kinakailangang masukat at kinakailangang mabusisi kung totoo o hindi. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi mo masasabing nananampalataya ka hanggat hindi sinusubukan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Never mo masasabi that you're a Christian unless binabagabag ka ng sunod-sunod na problema at persecution sa buhay mo the moment that you encounter Christ in your life. Amen? Your faith, yung mga pananampalataya, subjected po talagang subukan yan. Kasi dyan po mas lumalabas yung tunay at totoong pagsamba sa Kanya. Amen? You remember the Israelites? Ang dami po nilang persecutions, ang daming hindi pwede, ang daming ayaw sa ginagawa nila, but they still continue what they're doing. Sinurrender na lang nila sa Panginoon, Lord, gagawin namin kung ano yung pinapagawa mo sa amin, kung anong bahala sa amin. Amen? And right now, ito po yung ground na tinatayuan nyo mga kapatid. In verse 10, sabi po dito, when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestments and with trumpets and the Levites, son of Asaph, with cymbals, took their places to praise the Lord as prescribed by David, king of Israel. With praise and thanksgiving they sang to the Lord. He is good. His love toward Israel endures forever. And alam nyo po mga kapatid, makikita po natin dito that pagkagawa po ng temple, they just started to worship God. They just started to sing praises sa Panginoon. And makikita nyo po yung dalawang distinction. Una, the younger generation are praising God for everything na ginawa niya kasi natapos nila yung temple. The second thing, pag binasa nyo po in verse 13, yung mga elders nagiiyakan. Bakit po, Pastor? Masakit po ba sa tenga nila yung tugtugan? Kasi may cymbals baka heavy rock band po yung ginagawa. Hindi po. Bakit po nagiiyakin yung older generation? Sapagkat nakita nila kung gaano kaganda yung temple nung si King Solomon pa yung namumuno. They remembered the past temple. Nakita nila kung gaano kaganda yung pagkakagawa. Gawa sa lantay na ginto yung mga pader at foundation. And also nakita nila kung gaano kaganda yung pagkaka-furnish sa loob ng temple. As in, ginastosan ng sobra. And right now, ang nakikita nila, tagpi-tagping templo, pinag-ambagan ng mga yero, mga kahoy na kung saan-saan nakasalampak. Tingin nila sobrang gulo. And they are weeping sapagkat naalala nila yung ganda ng templo in the past. Now, ano pong nangyari? Gumawa po sila ng malakas na noise, magkahalong saya at iyakan ang nadarama po ng bawat isa sa pagkakagawa ulit ng templo ng Panginoon that time. But ano pong relation nito sa pagpinag-uusapan natin? Now, church, listen to this very carefully. Maaaring may mga bagay kayo na nakita in the past na up until this moment, hinahanap-hanap nyo pa din. Maaaring may mga pangyayari or situation in this church na nangyari in the past that right now, hanap-hanap nyo pa rin at gusto nyo pa rin siyang makita sana. Pero lagi nyo pong tatandaan mga kapatid, faith is progressive. Ang pananampalataya po natin, dapat lumalago po yan. May progress dapat. Hindi forever level 1 ang pananampalataya natin pag nasa loob ka ng church. There are times na yung mga bagay na nakita mo in the past, hindi mo na talaga makita ngayon. May mga kapatiran na kasama mo dati, hindi mo nakasama ngayon, pero kinakailangan mong magpatuloy. Kasi ang pananampalataya natin ay hindi nakabase sa mga kasama natin, nakabase sa Panginoon. Amen? So, ang kinakailangan po natin mga kapatid, ay isang pananampalataya na progressive. Hindi po kinakailangan hindi po dapat na every time yung pananampalataya, level 1, hindi po. Dapat nagpa-progress. The more that it is being tested by God, dapat the more na mas nag-level up para mas matitinding problems ang hinaharap mo na in the future. Kaya malalaman mo kung sino yung mga matatagal na sa loob ng church. Alam nyo kung paano po ma-distinguish pag matitindi na po yung pinagdaraanan sa buhay.
And that's part of Christianity. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, sapagkat ang pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo up until in the end of the age. Hindi niya tayo pababayaan, hindi ka mag-isa. Hindi niya sinabing, hindi mo na mararanasan yan pag Kristiyano ka na. Hindi. Ang sabi ng Lord, mararanasan mo yan and that's a requirement. Pero sasamahan kita. Hindi ka na mag-isa. In the time that you are feeling alone, nandyan si Lord kasama mo. Nakala mo, hindi ka na nag-i-step forward, siya pala talaga yung bumubuhat sa'yo. Amen? Hallelujah. Now, sino po dito mga tampuhin? Magsabi ng amen. Sige po, lahat po ng tampuhin, magsabi ng amen. Alam niyo po, ngayon pa lamang po, nagsasorry na po ako sa inyo kasi baka di na po ako makabalik talaga sa pagpe-preach dito. Pero alam niyo po mga kapatid, kung ako po tatanungin niyo, mas pipiliin ko pong masaktan kayo sa katotohanan kaysa po i-comfort ko kayo sa mga kasinungalingan, wag lang po kayo umalis sa church. Amen? I will stand with what is right and biblically right. Magalit na kayo sa akin, umalis na kayo sa church, pero ito yung katotohanan. Kaysa naman i-comfort ko kayo, okay lang yan, tapos nag-i-stay kayo sa church, parang tayo galokan dito. Now, lagi niyo pong tatandaan mga kapatid, sa langit po bawal tampuhin. Lahat po ng tampuhin, magsabi ng amen. Sa langit po, mahirap po na tampuhin ka. Biruin mo kapag ka nasa langit na kayo. Sabi, Lord, bakit ligtas to? May ginawang kasalanan to sa akin eh. Doon pa kayo nag-away sa langit, di ba? Sasabihin nila, mga taga-lighthouse to ha. Teka lang, mga taga-lighthouse to. Sinong pastor nyo? Nadamay pa si pastor sa inyo, nako po. Now, lagi nyo pong tatandaan mga kapatid, na kapag katampuhin ka, mahirapan kang lumago. So, I want you to have a faith na hindi po basta-basta mawiwindang at aalis kapag nasasaktan ka. Amen? Isa nga po ang katotohanan, kapag nasasaktan, ibig sabihin nagmamahal. And also kapag nasasaktan, ibig sabihin buhay ka pa. Kasi kapag hindi ka na nasasaktan, the question is that, yung puso mo ba bato na? Tandaan niyo po, ang salita ng Diyos is a double-edged sword. Magkabilang talim. Minsan masakit po talaga ang salita ng Diyos. At kapag nararamdaman mo pa na tumuturok ang salita ng Diyos sa puso mo, magpasalamat ka sa Diyos, ibig sabihin buhay ka pa. Yung puso mo alive pa. Hindi pa siya bato, hindi pa tumatalbog. Now, matanong ko lamang po mga kapatid, ano po sa tingin nyo kabaliktaran po ng faith? Sino po nakakaalam? Faith, ng pananampalataya. May nakakaalam po ba? May reward po kay Pastor Neil mamaya. Dahil joke lang po, no? Na sa mga hindi po nakakaalam, ang kabaliktaran po ng faith ay sight. Parang hindi po kayo makapaniwala. No? Talaga ba, Pastor? Parang hindi naman ganyan yung sinasabi sa Webster Dictionary. Now, bakit po kabaliktaran ng faith ang sight? Kasi the moment that you see things ahead of you, ayaw mo na magpatuloy. Di ba? And that yung kabaliktaran ng faith. Kasi ang faith, we are believing from something na hindi pa natin nakikita in the future. We just trust the Lord. Di ba? That's faith. Now, the moment that you want everything to be saw by your own eyes, baka hindi ka talaga nananampalataya. Amen po ba? There are things in your life na talagang hindi mo pwedeng makita or hindi pinapakita sa iyo ng Diyos kasi gusto niya masubok ang pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Now, the question is, Pastor, bakit po inuna ni Ezra yung altar kesa dun sa walls? Number 1 po, to prioritize relationship with God. Tandaan niyo po mga kapatid that God is the Alpha and Omega. That's Greek alphabet. Pagka inaral niyo po ang Greek alphabet, ang alpha po, that's the beginning letter, omega po, that's the last. Now, pag sinabi po natin He is the first and the last, dapat lagi kang magsisimula sa Lord para kasama mo siya up until the end. Huwag mo siyang isasama in the middle. Laging in the beginning, isama mo siya. Sa lahat ng decision making mo sa buhay mo, isama mo si Lord. Now, Ezra knows his priority well. Inuna niya po yung connection muna sa Panginoon. Kaya niya po inuna yung altar, and that's worship. Now, sabi nga po ni Martin Luther, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Kapag Kristiyano ka, makinig ka mabuti mga kapatid, the moment that marami kang kinakailangan gawin, dapat mas mahaba yung time mo to pray. Amen? Kaso ngayon, parang saglit na prayer nga, tulog na eh. May mga Christians nga, pag nagpe-pray, pag matutulog sa gabi, di ba? Lord, alam mo na po yung prayer ko, amen.
Sobrang iksi. Hindi mo man lang hinabaan, di ba? Yung iba nga nakakatulog kinaumagana yung amen. Daming nakaka-relate no? Now, second thing po, bakit po inuna ni Ezra yung pag-rebuild ng altar is it is the foundation of worship. Now, tandaan po natin, in contextual background, the altar po, in Old Testament, it plays a crucial role if someone wanted to experience God's presence. It symbolized God's nearness and human response. Also, in the book of Leviticus, we can see that altars were the center of sacrifice. Doon po ginaganap yung mga paghahandog. So, in their times, na hindi na natin ginagawa ngayon, kapag nakakomit ka ng kasalanan, kinakailangan na merong handog na ibibigay para ang Diyos patawarin ka sa kasalanan mo. And right now, wala na pong ganun. Bakit po? It is because meron na pong inalay na nag-iisang lamb for everything sa lahat ng kasalanan ng mundo. Sino po yun? It is Jesus Christ. So we don't need altars anymore. Actually, ang pinaka-templo po natin, unang-una yung ating mga sarili, pangalawa po itong church po natin. No? Also, it represents covenant and commitment. In their times, kapag may covenant ka, may commitment ka sa Lord, you will build an altar. Pagka nagbibuild ka ng altar, it also represents remembrance and testimony. Kapag ka may mga nakakita niyang mga bagong or mga lumang generation o bagong generation na alala, ay ito yung altar na ginawa ni Abraham. So, that's remembering your covenant with God. Next is yung spiritual readiness for bigger task. Ang unang kailangan po nila ay redirection or realignment. Kailangan po nilang kumonek ulit sa Panginoon. Now, makinig po kayo mabuti mga kapatid. Madaming mga Kristiyano ang busy pagdating po sa loob ng church, pagdating sa ministry and everything, pero wala pong personal na relasyon sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Maraming mga Christians, pag tinignan mo, mukhang Kristiyano. Kristiyano. Formang Kristiyano. Amoy Kristiyano. Di ba? Pero wala talagang relasyon sa ating Panginoong Yesus. So pagka ganon, kahit anong, isipin nyo po, ang kabayo, hindi po kayo ang kabayo, kahit anong lagay mo niyan sa parking space, hindi yan magiging kotse. Nagigets nyo po ba? It's the same principle if we want to be Christians. Makinig kayo mabuti mga kapatid, go to your private rooms, be connected with Christ bago nyo po gawin ang mga ministry inside the church. Alam nyo po kung bakit? Kasi pag hindi po kayo konektado sa true vine of life, lahat ng gagawin nyo sa loob ng church, mabigat. Lahat ng gagawin nyo puno ng pag-angal. Lahat ng utos sa inyo ni pastor, puno ng pag-atungal. Kasi walang love. Hindi kayo gumagawa kasi mahal nyo ang isang bagay. Gumagawa kayo kasi responsable lang kayong gawin yung isang bagay. Mali po, medyo malayo po yun. Tingnan nyo po yung mga basketball player, no? Sa NBA, kahit anong injured po nila, naglalaro pa rin po sila ng basketball kahit yung mga tuhod po nila bumibigay na. Alam niyo po kung bakit? That's their passion. Mahal po kasi nila yung paglaro ng basketball At ikaw, kung mahal mo ang Panginoong Yesus, kahit gaano kabigat, kahit gaano kahirap sa loob ng church, kahit madaming issue, kahit maraming ibinabato ang kaaway sa pastor o sa mga leaders, mananatili ka pa rin. Because you love God. Amen? Hallelujah. Malalaman po natin that we are being convicted with ng ating Panginoon sa mga bagay-bagay if we are connected with our Lord Jesus Christ. Now, how can we relate to this? Number 1, our faith and works must start with God. Sabi po in Proverbs 3, verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Sabi po sa number 2, true worship is our top priority. Sabi po in Matthew 20:37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Ang worship po, hindi lang po yung awitan. Ang worship po, pati yung pagsamba sa ating Panginoon, yung pagmamahal sa Kanya. Sabi po in Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Sapagkat ang Diyos na sinasamba po natin ay isang selosong Panginoon. Isipin mo po yung Lord na lumikha sa'yo, siya yung gumawa sa'yo, siya yung gumabay sa'yo, siya yung nag-deliver sa'yo sa mga problema mo in your life, tapos iba yung sinasamba mo. Medyo masakit po talaga yan. So,
That's one of our form of worship. Sabi po in Romans 12 verse 1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kapag ka ikaw ay kasang Kristiyano, hindi na dapat ikaw yung nananatili, hindi na ikaw yung nakaupo sa trono ng iyong buhay, kundi ang ating Panginoon. And alam niyo po mga kapatid, maaaring madaya po natin ang mga taong nakapalibot po sa atin, pero hindi po natin madadaya ang Diyos. He knows what is true and genuine na pagsamba. Minsan po may isang pastor, sumama po siya sa practice ng band ng kanilang church. Hindi po ito Lighthouse, ibang church po. Perfect po kayo. Now, alam niyo po, itong pastor, habang pinapanood niyo po yung banda, dito po na tumutugtog po sa pulpit, nakakita po siya ng isang sign na parang sungay sa taas ng band. So, nagtataka siya, bakit parang may aninag ng sungay? So, nag-investigate po siya at nakita niya na yung mga band members, hindi po talaga sila connected sa Panginoong Jesus. And they are just doing the ministry. So, magagaling, talented, skill-wise, wala tayong masasabi. Magandang tugtugan. Pero hindi na po si Lord yung sentro. Alam niyo po ginawa ng pastor, tinawag niya po yung band, pinahinto niya yung practice. Sabi niya, ano tayo? Prayer tayo, huddle tayo ng prayer. And doon po nagawa yung kantang Heart of Worship. Kita niyo po yung lyrics ng Heart of Worship? I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus is the heart of worship. Hindi yung ganda ng tugtugan, hindi yung ganda ng mga boses, hindi yung mga talents and whatsoever. Jesus is the heart of worship. So that time they are worshiping, walang instruments. They're just singing. And they are giving back everything sa ating Panginoong Jesus. Next po natin, yung panguli, placing God first leads to genuine stewardship and service. Sabi in Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Alam niyo po mga kapatid, if maganda ang foundation natin ng worship, if we truly surrendered our life sa worship, sunod-sunod na po yan. Madali na lang po yung genuine stewardship and paglilingkod sa ating Panginoon. Now, pasok po tayo dun sa pangalawa, stewardship activated. This is on the book of Nehemiah. Now, to carry up, starting from Nehemiah 3, you will see there all the families that participated in rebuilding the walls. So, after ni Ezra, temple yung nirebuild niya, si Nehemiah naman yung sumunod. Si Nehemiah, ang target niya naman po, i-rebuild naman po yung walls. So, nagigets niyo po? Unti-unti po nilang inaayos ang bayan ng Jerusalem. Now, makikita po natin that in verse 3, lahat ng pamilya na nag-participate, nag-contribute, nakalista. You know your Bibles? Tignan nyo po. At least, as in talaga, nakalagay po talaga. Nagulat nga rin po ako nung inaaral ko po ito. Sabi ko, grabe, no? Talagang may listahan pala talaga ng mga families. Lahat included. Now, in Nehemiah 10:32-37, you can see the responsibility and commitment to the house of God. Makikita po natin that they are, binabanggit po nila yung tithing and offering. And they are saying that it is not just compulsory, but that's their dedication, responsibility, and obligation with the Lord. Totoo po yan. You review your Bible, makikita nyo po in Nehemiah. And ano po yung ending statement? Sabi po dun sa end statement, we will not neglect the house of... Pwede po ba natin basahin na sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Yan po ang sabi ng mga Israelite at that time. They will not neglect the house of God. Now, tandaan niyo pong mabuti mga kapatid, the walls are rebuilt not by spectators, but by stewards. Hindi po mabubuo yung walls ng Jerusalem kung walang mga nagbigay, walang nag-effort, walang naghanap ng materyales, walang gumawa. Sa loob ng church, dapat ganyan din po tayo. The church is built not by spectators but by stewards. Amen po ba? Hindi pwede na tinagal-tagal po ng panahon, nakaupo ka lang. Gusto mo lang lagi pinapanood, ano kayang bago ngayon sa church? Paulit-ulit na lang. Parang yung kanta, napakinggan ko na yan last Sunday eh.
Now, tatandaan niyo po mga kapatid, this is our sanctuary. You are the church. Tayo po ang church. And if you are the church, dapat po, yung faith po natin was expressed through participation, generosity, and responsibility. Now, once you're expressing your faith, hindi po pwedeng wala kang ambag. Nagising po yung iba, sabi, ambagan daw. Nagising na nga lang ako ng maaga, may ambagan. Wala nga akong dalang pera eh. Natandaan niyo po mga kapatid, kapag you are expressing your faith, hindi po pwedeng wala kang ambag sa loob ng church. Hindi po pwedeng wala kang ambag dun sa church na kinabibilangan mo. Kasi you are a one body. Kapag ka wala kang ambag, baka hindi ka part ng body. Now, anong part ng body, yung hindi kailangan pero nandyan, meron po ba nakakaalam? Ako na po magsasabi, libag. Di ba? Bakit may libag? Di naman kailangan. Anong ginagawa sa libag? Tinatanggal. Now, tanongin nyo nga po yung katabi, libag ka ba? Joke lang. Natandaan nyo po mga kapatid, na kapag ka nasa church ka, dapat meron kang ambag. Hindi pwedeng wala kang ginagawa. Not every one of us here can perform. Not every one of us here have the ability to preach. Not everyone here has the ability to invite. But if pagsasama-samahin po natin yung mga talents natin, yung mga skills na ibinigay sa atin ng Panginoon, we will build a big and happy and a strong organization sa church as a one body. Now, tandaan nyo po mga kapatid, and fasten your seatbelts. Sabi po dito, the church is our storehouse. Ano pong sabi ko? Now, pag storehouse po natin, ibig sabihin dito po tayo pinapakain ng salita ng ating Panginoon. Now, ito lang po ang gustong iwanan sa inyo mga kapatid. Dahil hindi naman ako taga dito, so malaya akong magsalita. Ako ang gusto kong sabihin. Mga kapatid, ako na po nagsasabi sa inyo, huwag nyo pong pagdamutan ng church. Amen? Sapagkat lahat ng meron kayo ay hindi sa inyo. Sa Lord po yan. You are part of the church for a mission. Now, kapag ka-part ka, hindi pwedeng yung meron ka, pang sayo lang. You need to give it. You need to share it. Kasi ang mga Kristiyano, namumunga tayo hindi para sa sarili natin. Namumunga tayo para sa ibang tao. Amen? Wala naman nagalit, no? Naalala ko may isang kapatiran, hindi ulit dito, baka sabihin, ngayon lang po ako nag-preach dito May isang kapatiran, pag umaten sa loob ng church, lagi nagre-reklamo. Lagi siyang may dalang electric fan na maliit. Sabi niya, init-init sa church na to. Walang kulang electric fan. Hindi, pinapakinggan lang siya ng pastor. Naglalakad yung pastor, meron namang isang kapatiran nagre-reklamo. Ang ingay nung microphone nila, nagpi-feedback. Ano ba naman yan? Di ba maayos yan? Hindi yung pastor, pinakinggan lang. Then, naglakad ulit siya. Meron isang kapatid ulit nagreklamo. Ba't ganun yung tugtugan nila? Ba't parang garalgal? Hindi maayos. Ang pangit ng amplifier. Tumutunog-tunog. Now, alam mo, ano pong ginawa ng pastor? Tinawag po yung tatlong nagreklamo. Tinanong po sila ng pastor, nagtatights po ba kayo? Ang sagot ng tatlo, hindi po makatingin. Hindi po. Now, ano pong gusto kong sabihin mga kapatid? Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Huwag po tayong magrereklamo kay pastor kapag mainit ang church kung hindi naman tayo nagbibigay. Amen? Huwag po tayong magrereklamo kapag mga gamit ay hindi alam niyo po actually, ang ganda nga po dito You're so blessed. You have the facilities, you have this church, you have the equipments, meron kayong mga tumutugtog. Maganda ang setup ng church, malamig. O dito lang sa akin. May mga churches, katulad nga po na sabi ko sa inyo, ako po kasi ay umiikot. May mga napupuntahan akong remote places. As in, solar po yung kanilang ilaw, yung kanilang electricity. May time limit. Kaya hindi ako pwedeng magano talaga preach. Siguro hindi naman namamatay yung dito pag lumagpas ako sa time limit, di ba? Doon kapag naubusan ng kuryente, yung solar na inipon nila, wala nang mic. Paano ka magpe-preach? Wala silang electric fan, wala silang wala silang ilaw, pero tuloy ang gawain.
Alam nyo mga kapatid, you're so blessed, ang bait ng pastor nyo. Diba? Sige po, palakpakan pa natin Panginoon. Blessed po kayo sapagkat the church is well and you have a good pastor. Now, isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pagmamay-ari ang meron ka. Sabihin mo, walang sayo. Bakit po? Sino man yung pagmamay-ari niyan? Pagmamay-ari po yan ng Diyos. Even our own lives, pagmamay-ari ng Lord. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kaya, kung tatanungin niyo po ako, biblical po ba ang church ang nagpo-provide for their pastor? Yes, absolutely. Church po dapat ang nagpo-provide para po sa kanilang pastor. Nakita niyo po sa nung binaaral natin kanina, di ba? They are not tithing and offering is not compulsory. Or not just compulsory. Dedication po nila yon. Kumbaga, that's one of their obligation kung ba't sila nandoon. Now, the church, makinig po kayong mabuti mga kapatid. Lagi nyo pong tatandaan that the more that you bless the man of God, the more that the Lord will bless you. That's from my personal experience. Maaring wala akong maipakita sa inyo biblically, pero that's my personal experience. Alam nyo po, maikbit na bilin po sa akin ng aking bishop, nung ako po nagpapasimulang pastor pa lamang, isa lang po lagi ko natatandaan, kapag ka may kapatirang nagbigay sa iyo ng love gift, tanggapin mo. Huwag kang mahihiyang tanggapin, you accept it. Huwag kang mahihiya at matatakot na baka hindi mo mabalikan or maibalik yung binigay nila sa iyo. Alam niyo po kung bakit? Hindi yun naka-charge sa iyo. Naka-charge yun sa Lord. Nakikita ng Lord yung mga tulong na ibinibigay sa iyo ng mga kapatiran. And don't break the cycle of blessing. Kasi ang cycle ng blessing, the more that you've given something, the more na mas lalo kang ipo-pour out ng Panginoon. You see, paano ang isang pitchel? Kung kunyari ang pitchel ay nagsasalin din po ng tubig, pagka ang Lord po ay pinupuno ang pitchel, at ikaw gusto mo na sa'yo lang lahat ng blessing, wala po yan. Aapaw at aapaw, masasayang lang po yan. Pero ang blessing kapag mas lalong sinashare mo sa iba, the more na nagpo-flow lang po yan. Automatically. Naniniwala po ba kayo? Sabi ng aking bishop, kapag ka may pagkain or niyaya ka ng isang kapatiran kumain sa bahay nila, puntahan mo, kumain ka. Hayaan mo na i-bless ka nila kasi gusto nilang i-bless sila ng Lord kasi pinapakain nila yung pastor nila. Ano pong ginagawa ko? Every time, mamimili ako kung kaninong bahay kasi sino-sinagaya sa akin. So sabi ko, next time na lang po sa inyo. Mas masarap po yung ulam dito eh. Joke lang. So, one time, share ko lamang po. One time, meron pong isang kapatiran na talagang walang-wala silang ulam pero gusto nilang pakainin. Alam niyo po ulam nila, favorite ko. Okra. Favorite ko po talaga yan. Yan ang gulay na favorite kong itabi pag nakikita ko eh. Alam niyo pag ginawa ko, kumain pa rin po ako. Pero hindi ko man naubos, dinaan ko na lang po sa kwento. But did I break the cycle of blessing? No. Inaccept ko pa rin yung kanilang favor. Tatandaan niyo po mga kapatid na ang ating Panginoon ay kumikilos at gumagawa po siya ng way to repay you back. One time, nung ako po ay papunta ng church service sa live stream po namin sa Manila, nakalimutan ko po magdala ng cash. As in, pagkadating ko sa church, naalala ko, wala nga pala akong pera. Sakto lang yung binayad ko. So, hindi ko yung para sabihin sa mga kapatiran, but after the service, may isang kapatiran po doon nagbigay sa akin kung ano lang yung nasa bulsa niya. Bilang tanda ko, 256. 256. Nung kinompute ko yung pamasahe ko, saktong-sakto. Alam niyo po, napagtanto ko, sabi ng kapatiran, Pastor, pang merienda mo, tsaka dagdag pamasahe. Alam niyo po, napagtanto ko mga kapatid, kapag sakto yung na-receive mo, ibig sabihin, yan talaga yung pangangailangan mo, galing talaga yan sa Lord. Di ba? Kunyari, gutom na gutom ka, wala kang pagkain, tapos biglang may kumatok na kapatiran, nagbigay ng ulam sa inyo, Senior San Pedro, kailangan mo that time, particularly that time gutom ka, yun yung binigay sa ibig sabihin nun, hindi yun nagkataon, galing talaga yun sa Panginoon. Amen? Kapag eksaktong-eksakto sa pangangailangan mo, kadalasan, ang pinakamagandang way po to discern that is galing po yan sa ating Panginoon. Now, lagi niyo pong tatandaan mga kapatid that in the Bible,
Si Jesus Christ, kapag niyayaya pong kumain, lagi po siyang kumakain. You remember Zacchaeus? Nung niyaya niya po ang ating Panginoong Jesus, pinuntahan niya sa Zacchaeus. Sabi niya, sige Zacchaeus, pupuntahan kita, baba ka dyan sa puno. Nakipagkwentuhan po siya. Even though tax collector si Zacchaeus. And alam po natin na doon po nangyari yung mga kaganapan. Pag binasa po natin ang New Testament, lahat, 70%, lahat ng mga binanggit ni Jesus Christ doon, lahat nangyayari in the table. So, yung ginagawa nyo po, that nagmi-meet po kayo, that's good. That's very good. Kasi wag nyo pong sasayangin yung time to evangelize, to share the gospel, and to have discipleship to one another. Now, going back mga kapatid, lagi nyo pong tatandaan, you cannot outgive God. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, you cannot outgive God. Kahit gaano ka ka-giver, mas giver pa rin si Lord. Kahit gaano ka kapag mapagbabigay sa loob ng church, mas mabigay pa rin sa'yo si Lord. Amen? Meron pong isang real-to-life story, si R.G. Letourneau. Isa po siyang Christian businessman and inventor who practiced a radical generosity. Early in his life, he began tithing. Una, 10%. Tapos nung medyo lumalaki na yung business niya, gradually, nag-i-increase na po siya 20%, 30%, 50%. Eventually, nagkabaliktad. Yung way of life niya, naging 10% na lang. 90% lahat tithes. Lahat pagbibigay para sa Panginoon. Alam niyo po statement niya, sabi niya, I shovel out the money and God shovels it back, but God has a bigger shovel. Tagalogin ko po, sabi niya, pinapala ko pa pala yung pagpapala, yung pera eh. Kinukuha ni Lord, pero mas malaki yung pala ni Lord eh. Bumabalik at bumabalik talaga sa akin. So, lagi niyo po tatandaan mga kapatid, you cannot outgive God. Kaya yung meron tayo, ibibigay po natin, yung wag kang matatakot na mawawalan ka, mas madami ang Lord na merong kayang ibigay sa'yo. Amen? Now, pag-usapan lang natin ng saglit itong theology of money. Sapagkat kapag sa loob ng church, takot na takot po tayong pag-usapan yung pera. Pero alam niyo po mga kapatid, dapat pinag-uusapan po natin yan. Huwag kayong matakot sapagkat that's one of given by the Lord for us to continue our ministry. Sabi po ng Theology of Money, ito po according to Pastor Stephen Prado, supported by Pastor Peter Tanchi, money is a heart issue, not a financial issue. Agree? Ang pera daw po, hindi po yan heart issue. Hindi po siya financial issue, heart issue. Kasi kadalasan, meron ka namang sapat, piling mo lang kulang. Scarcity mindset. Tingnan niyo po, minsan sa mga babae, ang dami nilang damit, wala na akong masuot. Scarcity mindset. Amen? Ay, ang dami nakaka-relate na. Next po, God is the source, money is only a tool. I remember a story, sabi nung isang bata na binibigyan ng tatay niya ng baon araw-araw. Every time pumapasok siya sa school, may baon naman siyang pagkain. Pero pag uuwi siya sa bahay, wala na yung pera niya. So, tinanong siya ng tatay niya, saan mo ginagamit yung pera mo? Bakit? Wala ka naman dapat gastusin Wala kang pamasahe. Wala ka naman kailangan bilhin. May pagkain ka naman. Gusto ko mag-ipon ka sana yung binibigay ko sa iyo. Alam niyo po sabi ng bata, binibigay ko po sa classmate kong walang baon. Sabi ng bata, nagulat yung tatay. Sabi niya, hindi ka ba natatakot na mawawalan ka? Alam niyo po sabi ng bata sa tatay niya, edi hingi lang ulit ako sa iyo. Now, what's the point mga kapatid? Huwag kayong matakot na mawalan kasi mayroon kayong tatay na magpo-provide para sa inyo. Hingi lang kayo ulit. Kung sa tingin nyo sa mundong ito, takot, parang ayaw natin na yung mga tatay natin, ayaw, o yung mga magulang natin, ayaw na yung mga anak, lagi nangihingi sa atin. Ikaw, laki-laki mo na, nangihingi ka pa. Huwag kayong mag-alala, si Lord, hindi po ganun. Mas gusto po ni Lord yung childlike faith. Yung pananampalatayang parang bata. Amen? Hallelujah. Next po is, giving is an act of worship and trust. Kanya-kanyang conviction po yan. Kaya tingnan nyo po, alam nyo po, hindi sa tinataas ko, pero yung UFCC Gentry, yung church po nila, Sister Elaine, 2 years pa lamang po sila, pero meron na po silang sanctuary. Meron na po silang church. Bakit po? Lahat po kasi convicted to give. Lahat po sila, they wanted to give for the church kasi alam nila na ang church ay hindi kailanman sila dapat pagdamutan. 2 years pa lamang po, they built a church. I don't know if the Lighthouse kung gano'ng katagal bago na-build tong church. Pero sa UFCC Bulihan, parang umabot ng ilang taon bago magkaroon ng sariling church. Bago sila mag-came up na, tara, ano tayo?
magkaroon tayo ng kusa, mag-pledge tayo para magkaroon ng church. Now, lagi nyo pong tatandaan that kapag kinukonvict po kayo ng Holy Spirit, sagutin nyo po. May mga ganyang kapatiran, talagang kinukonvict po sila ng Lord, sige magbigay ka. Pagka mga ganun, wag nyo na kayong magdalawang isip. Assignment nyo po yan sa Lord, sagutin nyo po. May mga ganyan, no, kapag tinatawagan mo, di sinasagot. Nakikita naman nila, ayaw sagutin. Wow. Next, stewardship over ownership. Tandaan niyo po mga kapatid that we are co-owners and managers. Hindi po tayo may-ari ng mga bagay na yan. Kapag kunyari ako po may sasakyan, sana nga po meron na, at pumunta po ako sa ibang bansa at iniwan ko po ito kay Sister Risa, pag umuwi po ako, yung sasakyan, akin pa rin. Tama po ba? Pinaalaga ko lang sa kanya. O, sa'yo muna yan. Siyempre, hindi ko naman magagamit sa ibang bansa yan, sa'yo muna yan. So that's the same principle. We are co-owners and co-managers. Pag bumalik si Lord, kanya ulit yan. Amen po ba? Hindi po sa atin ang mga bagay yan. Even our own lives. Choosing God over prosperity mindset. Tandaan niyo po mabuti mga kapatid, ang goal ng buhay ay mas makilala si Lord ng lubusan, hindi ang yumaman. Pero hindi po agin sa mga mayayaman. Alam ko po maraming mayaman dito. Baka magalit po kayo sa akin. Alam ko po na there are times na gusto po natin na mas malaki po yung nare-receive po nating financial capacity, the blessing. It's okay. Pero that's not the goal of life. The goal of life is mas makilala mo pa siya. Kasi siya yung makakasama mo ng habang buhay. Yung pera, wala nang value yan. Dumarating na nga po sa point na hindi na natin kailangan ng cash. Nakakalabas ka, Gcash lang pera mo eh. Di ba? Nagagalit ka pa sa 7-Eleven kapag walang Gcash. Wala kayong Gcash ano? Parang kasalanan nila, wala kang dalang cash. Di ba? Nawawala na ng value unti-unti ang cash. Lagi niyo pong tatandaan mga kapatid, we focus sa ating Panginoon, wag po sa prosperity na ino-offer ng mundong ito. Lahat po ng ino-offer ng kayamanan ay may mas magandang offer ang Lord. Bigyan ko po kayo ng example. Bakit po tayo nagtatrabaho at nag-iipon ng pera? Minsan, kasi minsan gusto natin bumili ng magandang higaan. Now, ano po bang naibibigay ng higaan? Kapahingaan and comfort. Siyempre, pag nasa higaan ka na, payapa ka na, nakahiga ka na eh. Pero ano pong offer ng Lord? Yung peace na nanggagaling sa Kanya. Yung comfort na nanggagaling sa Kanya. Same offer, pero mas maganda yung offer ng Lord. Amen? Now, pasok po tayo dun sa panghuli, service purified. Ilang minutes pa po ako, parang lagpas na. Now, sabi po in Malachi, this is the last prophet of in the Bible. Ito po yung bago mag-John, Malachi po muna. And after Malachi, nagkaroon ng 400 years of silent years. Wala na pong sumunod na propeta. Talon na po agad ng New Testament. In Malachi 1, you will see that God is questioning Israel why they are breaking their covenant with Him through blemish sacrifices. Now, tinan niyo po kung paano po yung transition. Inangat po sila ng Panginoon, inayos yung temple, so they worship God. Inayos yung walls, so they steward everything ng maayos, they manage everything. And then, the last transition, bumalik po sila sa dati nilang buhay. Balik na naman sila sa mga kalokohan nila. Ano pong ginawa nila? Yung mga sacrifices, lahat may blemish. Yung mga ino-offer nila, pirak yung mata. Kung hindi pirak yung mata, putol yung kamay or whatsoever, merong kapansanan. Merong kapintasan yung mga ino-offer nila. Now, if ever man, na kunyari, bisita natin si Lord sa bahay natin, tapos di tayo nag-prepare, hindi natin prepare yung pinakamasarap na dish na pwede nating i-offer, sa tingin nyo matutuwa si Lord? Kunyari, yung inanda mong kanin, di pa luto. Di pa, as in matigas pa yung iba. Tapos yun yung ipapakain mo. Dahil di ka ready, Lord, okay lang ba? Sardinas na lang muna. Bukas na lang tayo ng sardinas. O baka pwede naman. Di ba? Matutuwa po ba si Lord kapag ang offer po natin, di po tayo ready? Ganyan po yung nangyari in Malachi. Balik po sila sa mga dating gawe. In Malachi 2, you will see that God is complaining about the unfaithfulness of the priest. Yung mga priest, they are being unfaithful in tithes and offering. Kaya po wag kayong matakot if ever sa tithes and offering. Kasi if ever, ang judgment po niyan, hindi po nasa inyo, kundi sa nagmamanage po ng offering. Magbigay lang po kayo. If you have questions, edi ask your pastor or ask the one who manages your
treasure or the bills inside the church. Pero wag kayong dapat na wag kayong diyan lang mag-focus. Kasi merong judgment in the end. Mas malaki yung judgment na kakaharapin naming mga pastor, nakakaharapin ng mga treasurers or yung mga merong mga ginagawang kalokohan inside the church. Doon kayo makakabawi. Si pastor, lagi nagpapatama yan. Pag nagpipreach, makakabawi din. Now, in Malachi 3, you will see that the Israelites are withholding their tithes and they are becoming more arrogant. Makikita po natin dito yung wicked state ng mga Israelites. Sabi po dito, in Malachi 3:13-15, Israel is complaining and saying, serving God is useless because evildoers prosper. Now, ganto po nangyayari po nowadays. Alam niyo po kung bakit? Hindi po natin ma-enjoy yung blessing natin na ibinibigay sa atin ng Lord kasi nakatingin ka doon sa ibang blessing. Amen po ba? Hindi mo ma-enjoy yung blessing na binigay sa iyo ng Lord kasi nakatingin ka doon sa blessing ng kapatid mo. Lord, ba't mas malaki yung kanya? Lord, ba't mas malaki yung sahod niya? Ako yung Christian, di ba? Ako yung anak mo eh. Bakit mas malaki yung ano nito? Unbeliever to. And that's what's happening sa bayan ng Israel nung time ni Malachi. Lahat po sila doubted na po yung pagsunod sa ating Panginoon. Ayaw na po nilang gawin kung ano pinapagawa ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag may mga prayers po tayo right now that is pending, nakikita po natin, pagka may parcel po tayo, kung ano pong progress, no? Sa progress ni Lord, nakapending pa po yung status ng prayer nyo. Alam niyo po ba, kaya hindi po ibinibigay pa po ng Lord yan kasi hindi pa po timing. Or that's not the proper timing na ma-receive mo yung gift. Baka kasi pag na-receive mo yung gift, mas lalo kang mawala. Baka mas lalo kang maligaw. Baka mas lalo kang mawala sa piling niya. Kaya hindi pa siya ibinibigay ng Lord. Amen po ba? Lahat ng may mga prayer sa ating Panginoon, magsabi ng amen. Kapag hindi pa po tinutupad ng Lord, baka kaya hindi pa po ibinibigay, hindi ka pa ready. So, i-ready mo muna yung sarili mo. Now, they are questioning the value of obedience and right living. And ito po yung nangyayari ngayon. We are questioning, Lord, okay pa po bang sumunod? Okay pa po ba yung right living? If yung mga tao sa paligid po namin, nakikisalaw mo lang sa standard norm, okay lang po ba mag-compromise? You know the answer, mga kapatid. In Malachi 3:16-18, sabi po dito, the righteous Israelites. Even though meron po mga wicked Israelites that time, meron din po mga patuloy na takot pa rin po sa Panginoon and honor this name. Ano pong sabi po dito? They are recorded in the scroll of remembrance. Alam niyo po, nung sinearch ko yung scroll of remembrance, sabi po dyan, that's heavenly record. Ibig sabihin, hindi po sila kinalimutan at makakalimutan ng Panginoon. Sarap po nun, no? Pangalan mo nasa scroll of remembrance, John Paul Peñaranda. Di ba? Nandun ka, hindi ka makakalimutan ni Lord. Talaan yan, si Lord hindi burador eh. Hindi yan buburay. Teka lang, mali ginawa na ito. Wala pong ganun. Also, God promises to spare them and make them His treasured possessions. And nagkaroon po ng clear distinction between righteous and wicked. Now, what's the meaning of this, mga kapatid? Sabi po dito, faithful worship, stewardship, and service are noticed by God. Tandaan niyo po mga kapatid, makinig kayo mabuti. Hindi man kayo na-appreciate ng pastor nyo, hindi man kayo nakikita ni Pastor Neil, hindi man kayo na-appreciate ng mga leaders nyo, pero nakikita ng Lord ang ginagawa nyo. Amen? Yung mga nakikita nyo po dito sa harap, maaaring sila yung frontliners nyo, pero minsan mas malaki pa po yung ginagampanan ng mga nasa likod. Yung mga hindi nakikita. Yung prayer warrior, yung mga elders natin. Di ba? Now, tatandaan nyo po mga kapatid na lahat ng ginagawa po natin, faithful worship, stewardship, and service, lahat po yan are being noticed by God. God's approval matters more than human recognition. Mas okay na po nakakampi natin si Lord kaysa kakampi natin ng lahat ng tao sa buong mundo. Amen? Faith in action is rewarded with God's blessing, protection, and distinction. And I want to conclude with this. Sorry po at ako po ay overtime ng ilang minutes. Alam niyo po yung kung ano po yung best part, mga kapatid. We could practice a surrendered worship, activated stewardship, and purified service. Pwede po nating ipamuhay yan.
Tanungin niyo po ako kung bakit. Sabihin niyo po, bakit po, Pastor? Hindi po ko sasagot pag mahina. Sabihin niyo po, bakit po, Pastor? Sapagkat ang Diyos ni Ezra, ni Nehemiah, at ni Malakay ay ang Diyos ng Lighthouse of Asia. Ulitin ko po ulit. Ang Diyos ni Ezra, ni Nehemiah, at ni Malakay ay ang Diyos ng Lighthouse of Asia. He is the same God today, yesterday, and tomorrow. At kung paano niyang sinama ng mga Hudyo to rebuild the altar, then the walls of Jerusalem, at patuloy na kinarek ang kanilang paglilingkod kahit na sila ay mga pasaway, ganun niya din po tayo gagabayan mula ngayon hanggat magpakailanman. Amen? And for that, can we just, tayo po'y tumayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let's pray. Our Heavenly Father, we praise you, we thank you, Lord, for reminding us for your goodness. Salamat, Lord, that everything that we've done here in this world ay being recognized by you, Lord God. Hindi man ito nakikita, hindi man ito na appreciate ng aming mga leaders. Ito man ay ginagawa namin ng lihim. But we know, Lord, that ginagawa namin ito sapagkat mahal ka namin. We love you, we bless you, Father. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pasalamat, pagsamba. Hallelujah. Now, mga kapatid, as we sing this song, I want you to remind your first encounter sa ating Panginoon. Where's the time or kailan po yung huling pagkakataon na na-encounter mo sa Lord sa buhay mo? And what's the experience? Kumusta? Anong pakiramdam nung na-encounter mo si Lord? Now, para po sa mga inviteds na hindi nyo pa po na-encounter ang ating Panginoong Jesus, this is the glimpse of ano yung pwede mong makuha kapag ka tinanggap mo siya, kapag na-encounter mo ang ating Panginoon. And let's sing this song na nagmumula sa ating puso and like a prayer para sa Kanya. Hallelujah.